topic natin sa alam nyo ba, naku, nauuso to. At marami ang hindi masyadong nakakaunawa dito. Kaya paulit-ulit mali yung ginagawa. Ang tendency, paulit-ulit, bumabalik yung sakit. Tapos iinom ng gamot, tapos paulit-ulit. Okay, mga kaibigan, ang topic natin sa araw na ito, sa alam nyo ba, ay... How to reduce or stop acid reflux attack at night. Yan. Pinakamasakit kasing atakihin sa gabi. So, ang tendency, pag umatake ang acid reflux o hyperacidity, yung iba heartburn, kung ang daming termino na ginamit. Pero pag umatake sa gabi yan, ang nangyayari, iinom ka ng gamot, hindi ka makatulog. Pero alam nyo ba na ang ituturo namin ngayon, paano makontrol yan? Yan. Naturally, ha? Naturally. Okay. I've been loving you naturally. Uy. Ito po yan. Heartburn or acid reflux and GERD. The terms heartburn, acid reflux, and GERD are often used interchangeably. Nagkakamali-mali kayo, nagpapalit-palit kayo ng terminology. So, linawin natin, ano ba ang heartburn? Ano ang reflux? At ano ang GERD? Next. They actually have very different meaning. Acid reflux is a common medical condition that can range in severity from mild to serious. Gastroesophageal reflux disease. Yan po yung GERD. Is the chronic, more severe form of acid reflux. Okay. Heartburn is a symptoms of acid reflux and GERD. Pakinggan nyo, si heartburn hindi kasama sa sakit. Si heartburn ay isang symptom na meron kang reflux o meron kang GERD. Acid reflux o GERD. Si heartburn kasi yung may nararamdaman kayo nagsushooting. Parang may tumutusok dito sa papunta sa left side of your chest. So, hindi pala sakit 'yon. Symptom 'yon na may reflux disease ka o pwede kang may GERD. Malinaw? So, dalawa lang yung sakit. Ano 'yon? Acid reflux o kaya GERD. GERD. Okay. Alam niyo ho ba yung GERD? GERD, yung kabaliktaran ng boy. Hindi. Girl pala yun. Yun yung lumilipad. Bird yun. Bird ba yun? Okay, what are the symptoms of GERD or chronic acid reflux? Okay, linawin natin ha. Ang acid reflux, yan yung pinakabago pa lang na nangyayari sa katawan mo pag tumataas ang acid. Acid reflux tawag doon. Pag tinawag na siyang GERD or gastroesophageal reflux disease, yan po ay chronic. Pag sinabing chronic, matagal ka nang may acid reflux, tumagal ng tumagal, naging chronic na, kaya umangat na, naging gastroesophageal reflux disease. Yun, ha? Malinaw ha? Ang acid reflux, bago pa lang. Pag sinabing GERD, matagal mo ng problema yung acid na yan. Hindi mo na ayos. Ngayon, ituturo namin mamaya. Mamaya ha? Hindi. Symptoms muna, pero mamaya ang ituturo namin. Ano yung pinaka pwede mong gawin? Gagawin mo lang. Wala ka inumin. Gagawin mo lang. Makokontrol. Mawawala yung mga reflux disease na to. Talaga? Talaga? Oo. Panoorin mo to. Game. Ito. Heartburn. Ano muna itong mga tinatawag na symptoms, ha? Symptoms. Heartburn. Ano pa? Regurgitation. Anong ibig sabihin ng regurgitation? Ito po yung food comes back into your mouth from the esophagus. Galing dito, dahil may mataas yung acid mo, when you eat, parang nararamdaman mo. Binabalik. Oo, parang naduduwal. Yung iba, ang tawag dyan, nausea, di ba? Nausea, para ka lang naduduwal. Pero pag sinabi pong regurgitation, yung mismong food na kinain mo, tinutulak ng acid pabalik, nararamdaman mo hanggang lalamunan mo ulit. Regurgitation tawag doon. Next. The feeling of food caught into your throat. Yan. Anong ibig sabihin nun? Minsan naman po, matagal ka nang nakakain, pero parang hindi pa rin bumababa yung pagkain mo. Parang andito lang sa lalamunan. Next. Symptoms to ha, nung reflux and GERD. Coughing acid reflux, sorry. Coughing or chest pain. Okay. Pagka nakakaramdam na kayo ng... Yan. Masakit ang dibdib. Oo. Next. Problem swallowing. Uy. Ano yung sabihin nun? Hindi ka marunong lumangoy? Hindi. Problema sa paglumangoy. Akala ko swimming. Swallowing. And then next is vomiting. Ano yung vomiting? Sumusuka. Oh. Okay, next is sore throat and hoarseness. Pagka po nagkaroon na tayo ng sore throat at parang feeling pamamaos. Aray ko. Pamamaos nga. Okay. So yun po yung mga nararamdaman mo. If you are feeling these symptoms, meron po kaming ituturo ngayon sa'yo. Eto na. Tips to reduce. Hindi lang reduce. Pag ginawa mo to habitually, mawawala na yung reflux.
Oh, maganda ba to? Maganda ba to? Maganda yan. Maganda yan. to, ha? Sige. Siyempre, matagal na kayo ng mga problema. Inom kayo ng kung ano-anong Yes, gamot. Not knowingly, yes, it relieved the pain that you are feeling right now. But pagdating ng araw, it will take toll on the two of the major organs na nagtatrabaho to cleanse the chemicals, which are the liver and kidneys. So, maganda dahil nawawala yung masama mong pakiramdam ngayon, pero pagdating ng araw, pag naningil naman si liver at kidney, may hirapan na po tayo. So, ito po yung tips to reduce nighttime acid reflux or GERD. Number one. Alam nyo ba? Lose weight. Ha? Lose weight. Magpababa muna tayo ng timbang. Wow. Ang usual na tinatamaan ng reflux na to at GERD, yung medyo mabigat. Anong ibig sabihin mabigat? Hindi ko sinabing mataba, di ba? Ang sabi ko, Overweight. mabigat. Meron po kasing tinatawag na BMI, Body Mass Index. Ang pinagbabasihan dyan, edad, tangkad, at timbang. Body Mass Index. Okay? So, yung may BMI of 25 or above Yan! are at greater risk of heartburn. Pagka po, ang sinabing yung BMI mo, makikita mo yun eh, kung ilan yung dapat mong BMI. Pag lumagpas ka ng 25, pataas, dun sa normal na BMI mo, kayo po ang may pinakamataas na risk ng heartburn. Next tip. Eat smaller, less fatty meals, especially later in a day. Yan yung tinuturo natin matagal na. Sa umaga, kain ka na ng pinakamarami kahit tatlong bandehada kainin mo. Healthy Kasi breakfast. matutunaw po ninyo yon for the rest of the day. Lunch, bawas ka ng konti. Dinner, dapat pinaka-onte. Yan. You are not allowed Yun ang to eat tama. too much. Kaso sa Pilipinas, baliktad. Dahil pagod na kayo Oo. sa maghapong trabaho, ang bawi nyo sa gabi. Sa gabi. Lamon. Kain, bawi, tas tulog. Tapos biglang mag-hibernate. O, paano na digestion? May nakuha nutrients? Hindi. Naglagay lang kayo ng dumi. Walang nakukuha nutrients. Bakit hindi na nakakapag-digest properly? Number three, tip. Wait at least 3 hours Aha. after eating to go to bed. Mag-iintay muna tayo ng 3 oras to 4. Actually, that's 3 to 4 hours. Why? It takes our digestive system 3 to 4 hours para po ma-digest yung huling-huli mong kinain. So, kung wala pang 3 oras, kakakain mo lang, nahiga ka, nawalan ng digestion time, yung digestive organs. So, more on waste and toxins ang na-input mo rather than the nutrients coming from the food that you ate. Sayang lang. Hindi siya na-digest. So, pag kumain ka pala sa gabi, Sa gabi. talagang 3 hours, ganyan ka. Para kang Sabi, wait eh. Para Di, kang- gumawa kayo ng iba yung gagawin, pero wag ka munang mahiga. Yan ha. Kaya nga, sa gabi, you are not allowed to eat too much. Wala, hindi talaga pwede. Yung konti lang. Yan. Kaya namin tinuturo to, kaibigan. Alam nyo talaga, ang kapalit ng kalusugan, disiplina. Tama ba? Pag hindi ko kaya. Hindi rin kaya ng katawan mong mawala ng sakit. Pag sinabi mong, hindi ko kaya, hindi rin kaya ng katawan mo na mawala ng sakit. Ikaw gumawa niyan eh. Number 4. 4. Keep food sensitivities in mind. Yan, kailangan maitabi mo sa utak mo, matandaan mo na meron kang food sensitivities. Ano ito, pare ko? Avoid foods that may trigger digestive Ang problems. mga pagkain na nagtitrigger ng problema sa digestive system natin ay, Tomatoes, lemon, dairy products, at alcohol. at alcohol, caffeine and fatty food. Yun lang po ang malakas mag-trigger ng acid. Pakinggan nyo ha. Ano daw ulit? Andiyan po ang tomatoes, Aha. lemon, dairy products, even alcohol, Caffeine and fatty foods. Ang sabi rito, keep food sensitivities in your mind. Kumbaga, tatandaan mo lang na yung mga nabanggit natin can be a triggering factor. So, if you are experiencing some acid already going up, then avoid mo ito. Pero kung wala ka namang nararamdaman, pwede mo siyang kainin? Pwede.
pero on a limited basis. Kaya may tinuturo tayong doktor, diet. Balance diet. Next. Use a body pillow at night. Body pillow. Use a body pillow or sleep positioning device that helps keep you on your left side with your head elevated. Lying on your left side allows acidic content to pass through the lower esophageal sphincter into the stomach. Okay. Plus, elevating your head allow gravity to work. Oh, game. Paliwanag natin. Okay. Gusto mong matanggal ang acid reflux mo, matanggal ang reflux GERD mo, iwasang matulog sa kanan. Na nakaganyan. Kasi po, pag nakaganyan ka, yung sphincter mo o open, acid, ang tendency ng acid, aakyat. Matulog ka, pakaliwa. Yan. Dahil pag natulog ka, sasarado yung sphincter, yung acid pababa doon sa dapat paglagyan niya lang. So, doon sa mga mahilig matulog ng pakanan, kung ang partner mo laging nasa kanan, edi diyan ka lagi nakatingin. Palit na kayo ng pwesto. Yan. Mawawalan ka na ng reflux, siya naman na meron. Hindi, kaliwa. So, ang gagawin nyo, parehas kayo nakaganon. Kaliwa. Yan. Kanan, Ay, balik tayo. Parehas kayo kaliwa. Ganon. Oo, kasi bumababa yung gravity nun. Oo. Yung acid, hindi papunta ho sa Okay. esophagus. Yan ha, pag natutulog, pili ka. Pwedeng kaliwa. Iwasan muna ang kanan. Pero syempre, pag wala ka ng ganong problema, you can sleep. Pero most of the time, dapat kaliwa. Paano kung back sleeper ako, tol? Okay. Ibig sabihin ng back sleeper, natutulog talaga ako ng nakatihaya. So, anong gagawin? I-elevate mo dapat yung unan, hindi sa ulo lang. Simula dito, ito So, merong nabibiling unan na parang pyramid. Na parang naka-incline. Incline. Bakit to? Let the gravity take toll. So, pagka nakaganon ka nga naman, ang higa mo, bababa po yung acid. Ang tendency, hindi siya aakyat, aabot dito sa may malapit sa ating puso. May iwasan po yung tinatawag na heartburn. Galing, ano? So, yan. Alright? Alaman yan. Okay. Sige. Next, last one. Improve sleep hygiene, regular sleeping schedule, at least 7 hours of sleep. Anong ibig sabihin nito? So, kailangan pala naka-body clock ang inyong pagtulog. Pag sinabi pong sleep hygiene, guys, pakinggan nyo. Drink at least a glass of lukewarm water prior to going to bed, prior to lying to bed. Inom ka. Para kung may acid man, itutulak niya muna pababa. Okay? Pangalawa, ang regular, ibig sabihin, lagi-lagi. Regular sleeping schedule, at least 7 oras po. No matter what time ka natulog, basta make sure na nakakapito na oras sa tulog para yung acid mo sa loob ng 7 oras mananatili sa baba. Kasi kung mababa doon, hindi pa fully subsided ang inyong acid, bumangon ka na, there's a tendency, umaga pa lang o pagbangon mo pa lang, acidic ka na. Bakit? Hindi nag-subside yung acid dahil kulang yung number of hours of sleep po ninyo. Alright? So mga kaibigan, naway nabigyan namin kayo ng karagdagang kaalaman. Dito lamang po yan sa aming programang Alam Nyo Ba?